Tara na takasan ang lamig ng winter sa South Korea. Huling bakasyon namin sa Pinas ay year 2022 sa lubong sa bagong taon ng year 2023. Para makatipid sa plane ticket, month of July pa lang ng 2024 ay nag-book na kami sa Korean Air. Maganda kasing magbakasyon sa Pilipinas sa sasalubungin mo ang bagong taon. Para kasing Pasko pa rin naman kahit hindi ka nakapagpasko ng December 25 kasi ang uwi namin lagi ay last week ng December para salubong siya sa pagpapalit ng taon. Iba talaga kasi ang Pasko at bagong taon sa Pilipinas. Ibang-iba yung pakiramdam unlike ng pag sa ibang bansa mo siya sineselebrate. Ngayon ay kasama naman namin ang asawa kong Koreanong umuwi kasi nung nakaraan ay hindi siya nakasama. Nasa Terminal 1 Incheon International Airport na kami para antayin yung flight namin. Nakaka-excite talaga na umuwi sa Pilipinas. Alam mo yun yung pakiramdam na namimiss mo yung pamilya mo. Marami ka ring pagkain na gustong-gusto mong kainin na hindi available sa Korea or sa ibang bansa. Mga kamag-anak, kaibigan at mga lugar na gusto mong makita. So lahat yan naghalo-halo. Pero alam nyo bang 2 weeks lang ang uwi namin? Napakadali lang ng 2 weeks kaya kailangan lubos-lubusin na habang nasa Pilipinas. At syempre mag-enjoy kahit na ganun pa kalaki ang gastusin. Syempre hindi mapapalitan dyan yung saya na makasama mo yung pamilya mo at syempre maibigay mo yung mga gusto mong ipa-experience ba sa kanila. Ganun din sa asawa ko at sa anak ko na ma-enjoy nila kung anong merong saya pag nasa Pilipinas. 4 hours before flight, nakarating na kami sa Terminal 2. Nasa bahay pa lang kami, nag-self-check-in na ako para maiwasan yung mahabang pila. 3 days before din ang flight namin, gumawa na rin ako ng e-travel para sa aming lahat. Nag-download ako ng e-travel app para nandun lahat yung buong pamilya namin at sinama ko din pati yung sa kapatid ko. Maganda din na bago umalis ng bahay ay kiluhin na yung mga maleta. Sa Korean Air kasi, ang check-in luggage ay 23 kilos per person at meron din siyang 10 kilos na hand carry. So lahat yon bago kami umalis ay check ko na talaga at kinilo ko na at saktong-sakto lang talaga kasi marami din akong bitbiti ng mga pasalubong. Halos mas marami pa nga yung pasalubong kaysa sa mga damit namin. Dahil hindi pa ako Koreana or Korean citizen, nagdala na rin kami ng family relation, copy na naka-English para if ever na hanapin sa immigration dito sa Korea or doon sa Pilipinas. Nakalagpas na kami ng immigration at wala naman naging problema sa mga papers namin or sa mga daladalahin namin. May tag-iisa pala kaming mga hand carry dyan na luggage at ang maganda kasi sa Korean Air minsan pinapa-check-in na din nila for free yung mga luggage na hand carry. Kaya hindi na rin kami mahihirapan na itaas yung mga maleta namin sa overhead bin kasi minsan punuan din siya. So, nasa Terminal 2 kami, umaga ang aming flight ng 7:45 papuntang Pilipinas. Korean Air ang aming sasakyang eroplano. Ito ay ang Boeing 777-300. Nasa economy class kami at ang kinagandahan kasi dito, hindi naboboard ang anak kong si Sojin dahil meron siyang napapanooran. Pwede kasing manood ng movies or makinig ng music. May free earphones pa sila pero yung pag sa bata, hindi po free yun. Pinapahiram talaga yun para sa mga bata, yung suot-suot ni Sojin. May libre din sila dyan, tag-iisa kaming water bottle. Tapos may kumot din sila pero hindi yung pwede iuwi ha. Delayed yung flight namin ng 30 minutes dahil na rin siguro sa mga connecting flights. Kadalasan kasi ang Korean Air, sumasakay dito yung mga galing Amerika. Halos mga kasabayan namin, puro mga kababayan natin na galing pang Amerika na pauwi na rin siguro ng Pilipinas para makapagbakasyon naman sa New Year. So nakaakyat na ang aming eroplano at ang ganda-ganda niya tingnan lalo na sa umaga. Ito ang aming free food, chicken or beef as usual, yun yung lagi in-offer. At tuwa naman yung asawa ko at nakapag-wine siya. Si Soji naman ay natulog lang kasi may sinat-sinat pa siya niyan. So hindi rin siya nakakain that time. So meron din silang free na dessert. Ito yung ice cream na cheesecake flavor. That time na kumakain kami, medyo may turbulence kaya nanginginig-nginig yung aming eroplano. Malapit na din kami sa Pilipinas at ayan si Sojin, tinanggal ko na yung makapal niyang damit. Nakataas pa yung paa niya, feel at home talaga. So sobrang saya ko dahil after 2 years makakauwi naman ulit sa Pilipinas. At tanaw na tanaw ko na ulit ang Manila. Lalapag kami sa Terminal 1 na Iya Airport at eto na, kitang-kita na ang kalupaan ng Pilipinas. Kayo ba kabayan, ano ba ang mas preferred nyo na panahon ng pag-uwi or pagbabakasyon sa Pilipinas? Kami kasi, mas gusto talaga namin yung salubong sa bagong taon. Bukod sa maganda ang klima nun sa Pilipinas, masaya siya kasi may celebration o yung pinakamalaking celebration natin bukod sa Pasko ay ang bagong taon. So, para na rin makaiwas sa lamig
ng winter sa Korea, kaya yun din yung date talaga na laging inuuwi namin. Nakatapak na muli ng Pilipinas si Sojin at nakapangloob pa yata siya kasi yun yung suot-suot niya na panloob doon sa makapal niyang damit. So kasama rin niya si Kuromi dahil paborito niya yan na stuffed toys. At nandito na rin kami para kunin ang aming mga maleta. At pagdating syempre sa bahay namin, mumunting bahay namin sa Taguig, ay kumain na kami agad ng tanghalian. So excited na ako doon sa mga ipopost ko pa na aming bakasyon sa Pilipinas in 2 weeks. So thank you for watching guys. See you on my next vlog. Oh! OMG!